Okay. So, ito na ang full solution na normalized. Psi NLM equal to 2 over NA. Remember, this is the row, diba, cube. Then N minus L minus 1 factorial over 2 to the N, 2N pala, sorry. N plus 1 factorial and then cubed. Tapos naka-square root pa yan. Okay, exponential minus R over NA. Okay, times 2R over NA raised to the L. Okay, yan yung raw to the L plus 1. Diba? Okay, and then yung Laguerre polynomials, which is yung V of rho, L sub n minus L minus 1, tapos super 2L plus 1, tapos 2 rho or 2R over NA. Yan pa lang yung radial solution. Meron pa kayong angular solution which is described by yung spherical harmonics. Ay. Di ba hindi ba kayo naka-moratorium na? Moratorium na, di ba? So any activity ay bawal, di ba? Including mga meetings, right? Tingnan mo nga, Christian, kung anong org yan. Sa kabila. Sige na, tanungin mo lang. Hindi, sige, copy mo muna. Chillax. Sige, break muna ng 5 minutes. Sa kanila pa kayo nagre-request. Habang i-investigate ni Christian yung ano? O di malalaman natin kasi pagpunta ko, di ba? Yes, hindi yan kapani-paniwala. Yung solution na yan. Ha? Kasi yan ang full solution. Pwede gumamit ng? Hindi. Wala kayong kailangan. Hindi kayong kailangan mag-code dito. Hindi. Hindi nyo papagawa pa. Paano nyo i-code yan? Hindi nyo naman makukode yan. Sa ano? Pag-graph. Pag-require ng graph. Tagal naman ni Christian. Mukhang na-recruit na siya dun Tindi yung org na yun Oh, how's your semester so far? Ano ang pinakamahirap na physics subject nyo this sem? 173 yung iba? Oh, understandable naman yun Wala. Sabi ko nga sa inyo, 2 taon na tayo nagsama-sama, wag na kayong makipagplastikan. 162. Yung kabila? Klase yan? Minus 1 electrons, ang nilalagay. So, hindi siya teacher yun na no? Okay, sige. Baka na-recruit ka na nila.
Hmm? Yung iba, anong pinaka-hurdle nyo ngayong semester? Ha? 162 talaga? Asa na ba kayo sa 162? Coupled oscillations. Oo nga. Tapos yung ano? Paniwid. 172? Ano problema? Asa na kayo sa 172? Ah. Over naman sa laugh. Ha? Ah. Tapusin na natin. Okay. Now, tapusin na natin. Okay, now we can, okay, based on yung eigenvalues, okay, nung mga, tawag dito, nung bawat states, okay? We can take a look at yung differences between yung energy levels. Particularly, EI minus EF, okay? Sabihin ko mamaya kung ano ibig sabihin ng EI tsaka EF. Oh, naintindihan ko na kung bakit sila tumatawa. Okay. So, ano yung expression for the eigenvalue? In terms of yung n lang. Okay. So, di ba, ang eigenvalue is negative 13.6 electron volts divided by n, right? Pero if we're looking at EI, so ibig sabihin Ni squared yan. Tapos ito, minus, or plus, or sorry, minus negative 13.6 electron volts Nf squared. Okay, so pwede natin factor out yung negative 13.6 electron volts. Okay. Ay, 1 over Ni squared minus 1 over Nf squared. Okay, now from 104, hindi ko alam kung maalala nyo, ba't kayo tumawa? From 104, yung energy, okay, is equal to Planck's constant times yung frequency. Alam niyo naman yan, ha? Familiar? Familiar ba? Okay. So, anong tawag dito? If we plug that in, okay, so papalitan natin to ng H nu. Tapos, ang makukuha natin, and knowing na ang tawag dito, ang nu is equal to C over lambda. Okay, so pwede natin makuha
itong equation na ito. Okay, so plug that in there and then use this. So ang makukuha natin is 1 over lambda is equal to some constant 1 over n f squared minus 1 over n I squared. Okay, where R is equal to m over 4 pi c h bar cube e squared over 4 pi epsilon naught squared is equal to, yeah, 1.097 times 10 to the 7 per meter. Okay, ang tawag dito sa constant na to ay, narinig niyo na ba itong constant na to? Rydberg constant. Ha? 4 pi c, speed of light, h bar cube. Okay, at yung equation na yan is the Rydberg. Ito equation na ito is the tinatawag na Rydberg formula. Okay, now anong dinedescribe niyan? Ang dinedescribe niyan actually ay transition between transition between energy levels. Okay, paano transition between energy levels? So for that, kakailanganin ko tong image na to. So just give me a couple of seconds. Ay, tapos na yung couple of seconds ko, patay. Sobra-sobra na. Ay, nagutom na ako ah. Di ba kayo nagugutom? Okay. Okay, so ito. Yan. Okay, so ito yung n equals 1. Ay, mali, sorry. Ito yung n equals 1, n equals 2, 3, 4, 5, 6. Okay, nandiyan dyan. So, ito ay transition between energy levels. So, paano kayo nagkakaroon ng transition between energy levels in the first place? First, kailangan nyo mag-apply ng energy. Diba? Yung energy na yun should be enough, okay, para umakyat siya dun sa next energy level. Okay, like for example, ito ay 13.7 and then ito ay 3.4. So kailangan yung difference between this and that, yung energy difference between this and that ay mailagay nyo rito para umakyat yung energy ng electron dun sa animals. Okay, so on and so forth. Okay? Okay, hindi yung electron yung tawag dito, physically umakyat electronic energy. Okay, ang umakyat. Okay, tumataas. Now, any transition, syempre after yung umakyat, yung energy niya, magre-relax yan. Okay, yun yung natural tendency niyan. Hindi siya mag-stay sa state na yun. After some time, which is in the order of picoseconds, to 10 to the minus 15 seconds, okay, babagsak siya. Okay, tulad ng iba sa inyo. Babagsak yung energy because of it. Okay? Pwede mo okay lang, maging honest kayo. Sabihin niyo kung nasasaktan kayo sa mga jokes ko. Para naman magbabago. Okay. So, after some time, bababa sila lahat. Okay, or bababa yung energy. Pag yung energy ay bumaba to the ground state, okay, from any state, okay, about n equals 2, papunta sa ground state, n equals 3, papunta sa ground state. Ang tawag doon ay Lyman series. Okay, Lyman series. Now, if the electron has some energy at bumaba siya sa n equals 2 state, okay, from any energy level, okay, ang tawag sa kanila ay
Bomber series. Okay? Bomber na nga, B-A-L-M-E-R. Hindi B-U-M-M-E-R. I hope hindi kayo saktan sa joke na yun. Okay, then, pag sa N equals 3 bumagsak, sorry, kailangan mapiliin yung mga words ko pala. Pag sa N equals 3, nag-fall, mas maganda siguro yung words na yun. Ba? Nag-go down. Nag-descend. Ha? Nag-descend. Okay, yung napaka-rich ng vocabulary nyo ha. Tawag doon ay Pascal series. Anong nangyayari pag bumababa yung energy ng electron? Nagre-release na ano? Nagre-release ka ng photon. Okay? In some cases, yung corresponding na photon ay visible. Okay? In some cases, hindi siya visible. Malalaman nyo yan base sa dito sa Rydberg formula. Okay? Malalaman nyo sa Rydberg formula. So once you get the wavelength, you will know kung visible siya or hindi. Ang visible actually ay nasa bomber series. Okay, mga Lyman medyo hindi siya visible. Long wavelength or long mga long wavelengths. Oh, ayan na naman si over sa laugh. Ha? Over sa laugh, naging over na sa cry. Okay? Okay? So now, pinag-aralan niyo na ba ito sa 104? Okay. Now we have a complete picture of the hydrogen. Oh, tapos na. Tapos na. Congratulations on finishing 181. Ha? Include yung sentence ko? Of the hydrogen. Now, we can take a complete picture of us. Thank you, Lord. Nako. Parang hindi ko po mo eh. So nasa yung ikot yung taas ko. Sa finance. Sa court exam. Nalala niyo ba? Nalala niyo ba yun? Dami ng picture. Sino ba ang picture? Ay, ba't ba nagawin ko? Baka nahulang. Baka nahulang. Hindi po. See? Sino? Dito may iwasan. Wow. Oh. Dito ba lahat? Okay, 1, 2, 3. Sino nasa likod ni
Si Dylan to, hindi kita. Bakit naman ang hindi ko siya? Ano, tama lang ba yung camera? Di ko alam paano yung ganyan. Di, pero naka-live naman to, pwede naman siya. Tingin niyo sa akin. Dahil story. Oh, that's may flash. Hindi ko naman expect na picture tayo ng mga. Sa ano lang, sa Westin na habang nag-exam. Okay. Sige, okay. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan ko lang ang tiyan. Six, seven. Realize on me. Okay na, okay na. Thank you, sir. Thank you. Sir, anong pinakamadaling LE sa 1 day? Isa? 181. Naku, bro, parang lumipas to. Perfect ka. Sino ka madaling Elisa? 181, sir. Pwede naman. Opo. Sino ka madaling Elisa? Fourth. Ay, tapos na. Hindi ko man taas. Yung 170, sir. Ay, yung 14. Sir, yung doon po sa exemption sa post 179, dapat po ba pasado yung fourth exam kahit na mabubo? Di ba? Di ba yun yung condition? Thank you, sir. Pwede po. Ikaw po. Ha? Hindi ko sana